Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po, mahal naming Diyos. Papuri, pasasalamat sa lahat ng biyaya naming tinatanggap araw-araw. Muli sa linggong ito, hayaan mong ikaw ay aming sambahin, pasalamatan at papurihan ang iyong dakilang pangalan, sapagkat muli kami ay dudulog sa iyong hapagkainan upang ikaw ay aming makaisa, makapiling at tanggapin bilang pagkain ng aming katawan at aming kaluluwa. Samahan mo kami lagi, Panginoon, lalong-lalo na sa pagninilay namin ng iyong banal na salita. Hinihiling namin ito, Ama, kaysa ng iyong anak na si Jesus at ng banal na Espiritu, Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po, minamahal kong mga kaibigan, mga nakikiisa sa akin sa pagninilay na ito, sa ating pagdiriwang ng Banal na Eucharistia ngayong linggong ito. Huwag nating kalimutan na magsimba, huwag natin kalimutan na dumulog, magpuri, magpasalamat sa Diyos na dakila. Sana po ay maging kaugalian natin na lagi natin bisitahin at kilalanin, lagi natin pasyalan ng ating Panginoon at tayo ay dumulog at makiisa sa pagdiriwang ng Banal na Eucharistia, lalong-lalo na po tuwing linggo. Mga kaibigan, ang ating ebanghelyo po natin, ang ating pong ebanghelyo ngayon ay patungkol sa pagbisita ni Jesus sa Nazaret. Ito ay mula sa aklat ni Marcos, Kabanata 6, mula 1 hanggang 6. Ito po ay pagpapatunay lamang na ipinapakita sa atin ng Ebanghelyo ngayon na kung saan si Jesus, nung siya ay bumisita, ay marami ang nagdududa at nagtatanong kung sino nga ba at ano ang tunay na pagkakilanlan ng ating Panginoong Jesus. Di ba't siya nga ay nangaral sa templo at pagkatapos ng pangangaral ay maaring kaalinsabay nito ay ginagawa niya rin ang kanyang paggawa ng mga himala, maaring sa papamagitan ng pagpapagaling ng mga may sakit, maaring sa iba't ibang paraan na kung saan ay nagugulantang ang mga tao, ang mga matataas, ika nga, na guro sa loob ng templo o maaring ang mga Pariseo, Saduceo, at ang mga hindi tunay na nakakakilala kay Jesus, nagtataka sila at sinasabing, sino ang taong ito? Bakit siya nakakapagpagaling at nakakagawa ng mga himala? Di ba't siya anak lamang ng isang ordinaryong babae at ng isang karpentero sa Nazaret? Ito ay ilan lamang sa mga tinatawag nating pagkutya kay Kristo. Maaring ang mga tao ay hindi naiintindihan at may mga tao rin ng panahon na yon ay sarado ang isipan at hindi pa nabubuksan ang kanilang kalooban sa mga bagay na ginagawa ng ating Panginoong Hesus, na kung saan ay ipinahayag ni Hesus ang tunay na pag-ibig ng Ama, ang tunay na pagkilos ng Banal na Espiritu Santo sa pamamagitan ng kanyang mga salita at ng kanyang mga gawa. Kung kaya si Jesus sa bandang dulo nito ay siya ay nakapagbitaw ng salita, kailanman ay hindi ganong kadali na tanggapin ang isang kailanman ay hindi ganon kadali o kasimple na tanggapin at kilalanin ang propeta sa kanyang sariling bayan, sapagkat si Kristo mismo ay nakaranas nito. Si Kristo mismo ay nabatid at nasaksihan kung paano siyang tinutuligsa at kung paano siyang pinagdududahan na mga taong kanyang ninanais bigyan ng pangaral, bigyan ng halimbawa at ng himala upang maipadama ang pag-ibig ng Diyos. Ano nga ba, mga kaibigan, ang nais iparating ng Ebanghelyo sa atin? Mga kaibigan, ito ay hamon para sa ating lahat,
lalong-lalo na kung tayo ay nagpupumilit na maglingkod sa Panginoon. Lalo na kung tayo ay nagpupumilit na sundan ang yapak ng ating Panginoong Diyos. Ang kanyang pangangaral, ang kanyang paggawa ng kabutihan, ang kanyang paglilingkod sa pamamagitan ng kanyang pangangaral sa templo, ito ang lahat ay isang magandang halimbawa at paanyaya para sa ating lahat na ating tularan at ating sundan. Subalit kagaya ng nabanggit sa ebanghelyo natin, hindi lahat ay makaiintindi at hindi lahat ay makauunawa sa nais na gawin ng isang taong nagpupumilit at nagsusumikap na sundin ang yapak ng ating Panginoon. Kung si Kristo ay nakaranas ng ganitong mga pagkutya, ng ganitong mga pagtanggi, ika nga, hindi natin dapat iwalang bahala o isang tabi ang ganitong pagkakataon, sapagkat sigurado ako kahit sino man sa atin, naniniwala ako, mayroong mga pagkakataon na tayo ay tinatanong o kinukwestiyon yung ating kakayahan, yung ating galing, yung ating husay, patungkol sa paglilingkod sa simbahan at patungkol sa ating gawaing paglilingkuran. Maaring magsasabi, sino ba yan? Akala mo kung sinong magaling, medyo naging matagal lamang sa loob ng simbahan, sa paglilingkod. Akala mo kung mag-utos, akala mo kung magsalita, parang alam niya na yung buong Biblia. Sa tabi-tabi lang naman nag-aral yan, kakaunti lang naman ang alam niyan. Nabigyan lang ng pagkakataon na magkaroon ng posisyon bilang halimbawa, lector o commentator sa loob ng simbahan, kung makapagsalita, akala mo, napakahusay na at napakagaling, kilala ko pamilya niyan. Alam niyo yung punto na ultimong ilaliman ng pagkatao mo ay kakalkalin ng iyong kapwa. Yung pinaka hindi mo na dapat malalaman sa iba, ay magugulat ka, ichinichismis ka na at kinukwestiyon ang iyong kakayahan dahil sa pagsisikap mong makapaglingkod sa Panginoon. Yan po ay karaniwan kahit sa mga alagad ng simbahan, kahit sa mga katulad naming mga kaparian, hindi po kami naliligtas sa ganyang mga gawain, sapagkat may mga taong pilit at pilit kang aapakan, pilit at pilit kang yuyurakan o hihilahin ka pababa. Subalit, ang laging sinasabi ng ating Panginoon ay hindi tayo dapat magpatinag sa ganitong mga taong pinipilit tayong ibagsak. Sa halip patuloy nating pagsikapang bumangon, tumayo at lalong-lalo na kung tayo ay kumikilos alang-alang sa pagpapalaganap ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kaibigan, hindi po ganun kadali. May mga pagkakataon na mismong kamag-anak mo na ang hihila sa ipababa. May mga pagkakataon na mismong kamag-anak mo na ang magsasabi sa iyo at pagdududahan ang lahat ng ginagawa mo. O kaya naman may mga pagkakataon na itinuring mong kaibigan, itinuring mong kasama, itinuring mong pamilya, pero darating minsan ng pagkakataon na kung sino yung iyong pinagtitiwalaan at iyong binibigyan ng sarili, ng panahon, ng talino, ng talento, may pagkakataon sila pa ang wawasak ng iyong pagkatao, sila pa ang wawasak ng iyong dignidad o prinsipyo, sa kadahilan ng hindi nila maaaring nakikita o natatanggap na ikaw ay nagsusumikap sa iyong mga ginagawa. At meron din po, mga kaibigan, may mga tao rin na ayaw silang masasapawan. Para sa kanila, sila ang magaling, sila ang mahusay, sila ang matalino. Pilit binabanggit at inaangat ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga pagdiriwang, pagtitipon, sa pamamagitan ng mga halimbawa, yung mga outreach program. Pero ang kanilang sarili, ang kanilang pagkatao ay hindi man lamang naiaangat sa harapan ng Panginoon. Ano pong ibig sabihin nito? Mga pakitang tao lamang, mga nagpapanggap. Marami pong
tayong makakasalamuha at makikita saan man tayo magpunta na ganitong uri ng mga tao na pipilitin tayong hilahin pababa. Subalit, ang hamon ng ating Panginoon sa ating lahat, kung kagaya nung nangyari doon sa pagbisita ni Jesus sa Nazaret, sa kanyang pangangaral sa templo, at nang siya ay pagdudahan ng mga tao, hindi natinag ang Panginoon. Sa halip, patuloy niyang ipinahayag ang pagmamahal, ang pag-ibig ng Diyos Ama sa lahat sa pamamagitan ng kanyang mga himala, kanyang aral. At alam nating lahat, hindi lamang nagtapos doon, kundi ito ay binigyan ng rurok ng paghihirap, pagkakapako, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Jesus mula sa pagkakapako sa krus. Lagi po nating tatandaan, mga minamahal kong mga kaibigan, ang paglilingkod sa Panginoon, ang paglilingkod sa Diyos ay may kasabay, ay may kaalinsabay na sakripisyo. Dapat maging handa tayo sa pagkutya ng ating kapwa. May maging handa tayo sa mga taong hindi tayo tatanggapin dahil sa ating mga ginagawa. Dapat tayo ay maging handa na may mga taong tayo ay pagdududahan at sa halip na tayo ay iangat o tulungan, sila pa ang nagiging kasangkapan upang sirain ang ating prinsipyo, ang ating pagkatao, ang ating pagkakilanlan sa ating kapwa. Napansin nyo ba? Merong kasabihan, the worst enemy is your friend before. Ika nga, yung dati mong kaibigan, your friends before could be your worst enemy tomorrow. Your friends today can be the worst enemy of yours the next day. Bakit? Sapagkat may alam sila sa iyo, may kilala sila, meron silang naririnig sa iyo, nakasalamuhan mo sila, nakasama mo sila. At pag sila ay nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan, gagamitin ng mga taong ito ang mga bagay laban sa iyo para ikaw ay mawala sa sirkulasyon o mawala sa komunidad na iyong ginagalawan. At ganito rin ang nangyari kay Kristo, sapagkat may alam ang mga Saduseyo, Pariseyo, ang mga ibang mangangaral o mga pantas sa panahon ni Jesus tungkol kay Kristo, ang kanyang background. Ginagamit ng mga taong ito ang pagtuligsa kay Kristo sa pamamagitan ng pagsukat ng kanyang husay, ng kanyang kakayahan. Dahil siya nga ay anak lamang ng isang ordinaryong babae at ng isang karpintero na nakatira sa Nazaret. Di ba't ganun din ang nararanasan natin? Sa squatter lang naman nakatira yan. Akala mo kung sino, wala ngang pera yan eh. Nanghihingi nga lang sa akin yan minsan ng pambili ng bigas. Inaabutan ko nga yan ng sobrang pera kapag may padala na ayuda kasi alam kong mas marami siyang mga anak. O kaya naman, alam kong naghihirap sila, hindi ganun kalaki ang sweldo ng asawa niya. Tinutulungan ko nga yan eh. Pero ngayon, tignan mo, akala mo kung sino, akala mo napakagaling. Kung makapagsabi na ganito ang tama, ito ay mali, ito ang tama, akala mo kung ganun nakahusay, ganun nakagaling. Marami tayong mga taong makikita at maririnig at masasaksihan ng ganyan ang pag-uugali. Kahit kanino nangyayari yan, kahit sa kaparian, akala mo kung sino. Diba? Minsan nga may maririnig ka pa, sasabihin pa na, bakit ko igagalang yan? Hindi naman yung pari. Hindi naman nakaabito eh. Bakit ko igagalang? Bakit ko irerespeto? Hindi naman nakaabito. Siguro, pagka nakaabito, baka sakali, igagalang ko yan, pari siya. Pero pag siya naka-civilian lang, pareho lang kami. May ganung pang mga tao na magsasalita patungkol sa'yo. Saan ang gagawin natin? Sa halip, ipagdasal natin at sa halip, huwag tayong mawawala ng pag-asa, patuloy po tayong kumilos, patuloy po natin ipahayag ang salita ng Diyos sa abot ng ating makakaya, mahirap man, kakayanin natin sapagkat lagi natin dapat maging bahagdan at dapat natin laging maging kahalintulad at kakaparis kung ano man ang mga nararanasan ni Jesus ay maaring maranasan natin. Huwag natin titigilan, huwag natin
puputulin ang ating paglilingkod, ang ating pagpapahayag, ang ating pagbabahagi sa kapwa natin kung sino at ano ang Diyos sa gitna ng ating nararanasan. Sapagkat ang sabi nga, ang tunay na naglilingkod sa Panginoon ay pinagtitibay ng kanyang pananampalataya. Ang tunay na naglilingkod sa Panginoon ay pinagtitibay ng kanyang pananalig sa paraan ng kanyang pagtugon. Anuman ang sabihin ng iba, hilahin man siya o pilitin man siyang ibagsak ng kanyang kapwa, pero ang tunay at totoong nananampalataya kay Jesus ay iaangat, itataas ng Diyos sa tamang panahon. Amen. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon Diyos, purihin ka at dinadakila namin ang iyong banal na pangalan. Salamat, O Diyos, sa patuloy mong pagkalinga sa amin. Palakasin mo ang aming puso, ang aming kaisipan, ang aming kaluluwa, upang anumang dagok at balakid ang aming maranasan, ay patuloy mo kami nagagabayan at patuloy mo kami naiingatan. Ang lahat ng ito, Ama, ay samot dalangin namin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus, kaisa ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kaibigan, pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Nawa tayong lahat ay patuloy na kumilos sa pagpapalaganap ng banal na salita ng ating Panginoon. Pagpalain ka. Amen.